Yan yung mga tsuwari-wariwap ni Badong pag sumagot at napikon sila, ipatatanggal agad utot nyo. Sabi ni Pat Sabilio. Takot din siya matanggal. Alam mo na ngayon. Kaya huwag ka mambabastos. Pwede kang kumontra pero huwag mong bastusin ang mga Duterte. Boss Mads, kumpara sa taong bayan, yung mga kaparian at mga universidad, alam nilang kapag may impeachment sa bansa, bumabagsak ang ekonomiya. Paano makakatulong sa taong bayan kung bagsak yung ekonomiya? Hindi naman sila apektado eh. Bumagsak ang ekonomiya at hindi. May pera pa rin yung mga pari. Bumagsak. Ilang beses na bang bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas? Bumagsak ba yung Ateneo? Bumagsak ba yung Lasal? Yung UST? Eh, yung UST niya, panahon pa ng Castilla, nariyan na yan. Boss Buds, yung mayaman ka na. Dahil meron na ako ano. Idol, may possibility ba na itakil ang legality of impeachment against BP Sara? Meron po. Hindi pa naman nagsisimula yung trial eh. Di ba? Pwede pa po sila magpasa ng mga resolution. Basta po may resolution, tatalakayin nila yan. Halimbawa ngayon, may resolution si Robin Padilla. Tatalakayin po nila yan mamaya. Kaya maganda po manood mamaya alas 4. Hi boss, di yan taong bayan, taong bundok yung lokohin nyo pa kami. Yung totoong taong bayan. Kabadong Aratilis, ano ba talaga ang kahulugan ng salitang confidential? Dapat ba itong ipahayag sa public? Paki-explain naman po. Ang confidential, ang ibig sabihin, confidential, bawal ilantad. Ganun lang po yun, no? Bawal ilantad. Ito po ay ipinagbabawal ka ngang makita eh. Di ba? Alam nila yung meaning ng forthwith. Pero yung confidential, nagbobobohan silang lahat. Kung mali pala yung confidential fund, 4.5 billion ang confidential fund ng Pangulo. Sana wag kang dumaan. Sana paminsan-minsan mag-opera ka rin dito. Doktor na yan si Nicole. Tagal na natin nagbablogs, no? Dati, estudyante lang yan. Ngayon, doktor na. BBM vlogger nga alalong paulit-ulit yung pero mga panatiko nila parang bago sa kanilang pandinig. Boss Buds, pa-shoutout naman dyan. Magandang tanghali, Kuya Buds. Garapal talaga yung mga pari at mga oligarko pagdating sa paglabag daw sa konstitusyon. Ang daming paglabag nitong admin ni Bangag pagdating sa budget. O yung budget pa, di ba? JA. Tahimik sila. Oy, mga pari, mga universidad. May statement ba kayo? Sa paglilipat, illegal na paglilipat ng pondo ng PhilHealth? O, nasa konstitusyon yan. Nasa batas po yan na ang pondo ng PhilHealth ay gagamitin lang sa health. Boss Bad, sino anchor mamaya sa Birada Aguila? Mamaya po si Bisdak at saka si KPL. Garapal talaga yung mga pari at mga oligarko pagdating sa paglabag daw yan. Tatay Badong, sa Amerika, bawal na bawal basahin confidential funds. Yung pag may salitang confidential po, bawal buksan man lang yun. Boss Baz, ang dami naming natutunan sa'yo, daling maunawaan ng mga matatalino. Parang sinabi mo, Cesar, na isa ka dun sa mga matatalino. Tibay ng sikmura ni Pat, Abdul Aziz, kaya nga confidential tawag nila. Just keep on identifying. Pero yung tunay na meaning, tignan lang po natin yung tunay na meaning ng confidential. Para maganda yung tunay na meaning. Ito po ang meaning ng confidential. Intended to be kept secret. Ito pong confidential, pag sinabi ko pong confidential, ang intention nito ay maging sekreto. Kaya, palpakagad yun eh. Yung sasabihin nila, bakit hindi mo ipaliwanag yung confidential fund mo?
intended to be secret. Kaya nga sabi ni Rowena Guanzon, kaya walang paglabag eh. Walang paglabag dyan. Tatanungin lang po ang COA. Ha? Pag ikaw abogado ka ni BP Sara, tatanungin mo lang yung COA. Mayroon po bang binigay na report sa inyo si BP Sara? Meron po. Naka-sealed envelope po ba? Naka-sealed envelope po. Tapos na. Wala na pong usapin sa confidential fund kasi nakasunod ka eh. Alam niyo kung bakit? Meaning confidential means intended to be kept secret. Sekreto. Hindi mo pwedeng ibulgar. Baka makasuhan pa nga niyan yung mga yung mga nagbubulgar. Di ba? Yung mga nagbubulgar pa magkakaroon ng kaso niyan. Okay. Ngayon, yung mga bakit daw i-dismiss? Wala bang karapatan? Ang isang senador, kunwari kinakatwiran niya, wala na tayong oras, i-dismiss na natin. Sino may sabing hindi nila pwedeng i-dismiss? May magagalit? Sino magagalit? Kayo? Oligarko? Oligarko? Sige, pasamain nyo ng pasamain. Pasamain nyo na naman ang pasamain ng sarili ninyo sa mga taong bayan. Huwag kayong mag-alala. Kasabwat kayo. Mga pari, oligarko, kasabwat kayo dito sa pagpapakulong kay Tatay Digong. Wala palang paglabag, bakit ayaw nyong ituloy ang impeachment? Tignan mo. Kaya nga namin ayaw dahil walang paglabag. Ikaw ba? Patsabilyo, payag ka ba na pakulong ka? Ha? Kasuhan ka kahit wala? Hindi ka, di ba? Papadismiss mo, di ba? Yun lang yun. Madaling unawain, mahirap tanggapin ng mga bobo at tangang umuunawa. Yan ang confidential. Diyan naman nagsimula ang lahat sa confidential fund. At eto pa, kung merong may kasalanan, yung pagbibigay ng confidential fund, di si Marcos yun. Siya nagbigay. Humingi lang si BP. Penge. Eto. Wala kasalanan yung nagbigay. Kanya galing yun. Malalaman natin talaga kung sino talaga si Piatos. Hindi mo nga kinakailangan malaman si Piatos dahil confidential nga. Napaka-practical lang po nun. Diba? Nagsimula lahat sa tambaluslos, boss. Ginamit lang nila yung issue na yan. Hindi, kaya niya nga tinawag na tambaluslos si Martin Dahil ginawan siya ng katarantaduhan. Hindi po nagsimula ng tawagin niyang tambaluslos. Sir Bads, total naman mga pari nagtuturo ng salita ng Diyos. Pero mga ginagawa nila, hindi tama. Bakit di ka na lang magpalit ng relihiyon? Dami naman mas maganda na relihiyon at makatao. Parang ganito po sa akin Kung yung misis ko ba may kasamaan ng ugali, bakit hindi na lang ako magpalit ng misis? Ganun din yun. Wala namang perfectong misis. Wala rin po perfectong relihiyon. Di po ba? Bakit pa? Ano na kami, yung pagiging Katoliko, practical sa akin. Kasi hindi ako pinipilit. Magsimba ka, ayaw ko sa lahat ng pinipilit. Magsisimba ka tuwing binyag, tuwing may kasal. Doon lang ako nakakapagsimba Di ba? May kasal, binyag. Napakalaya. Hindi naman po yung relihiyon yung may problema, yung mga pare yung may problema Parang yung gobyerno. 'Di ba? Hindi naman po yung gobyerno may problema, yung nagpapatakbo ng gobyerno. Ibig niyo ba sabihin, ang pangit nito, palitan natin yung demokrasya. Magdiktador na lang tayo. 'Di ba? Hindi po Demokrasya din naman nung kay Tatay Digong
Gusto niya lang agawin na speakership. Speakership. Si VP Sara gustong agawin na speakership. Nabuang na to si Pat Sabilio. Gusto lang daw agawin ni VP Sara yung speakership. Hay nako. Ano ba yan? Ay, 22. Kala ko bago. Alam niyo po yung nagsasabi na kaya si VP Sara inaaway niya si speaker dahil daw sa ambisyon niya maging presidente. Yun na nga eh. Kung nag-ambisyon lang sana si VP Sara, yung kung nag-ambisyon sana si VP Sara na maging presidente, wala sana tayong problema. Hindi nga siya nag-ambisyon. Doon nga tayo naaasar eh. At sa tingin ko, yun ang sising-sising ngayon si VP Sara. Kasi nabanggit niya na yan minsan eh, di ba? Kung ako tumakbo lang na presidente, ako presidente ngayon. Sabi niya. Ako pa bobo ngayon. Basahin ko raw ng buo at wag daw akong bobo. Dapat, nag-comment ka ng buo. Ang tagal-tagal mo na dito eh. Anong gusto mo? Hahanapin ko yung comment mo? Yun na nakalagay. Gusto niya kasi mag-speaker. Naging bobo pa ako kay Pat Sabilio. Talagang pinakamatalinong tao rito si Pat Sabilio. Pats, mag-vlog ka na kasi para mapatunayan mo yung sinasabi mong matalino ka. Boss Badong, kung matanggal si BP, si Baste yung patatakbuhin natin laban kay Ontiveros. Bakit naman si Ontiveros sa tingin nyo ba ang pangunahing panlaban si Ontiveros? Kayo, no? Ibig niyo sabihin yung matulpo, babaw kay Ontiveros? Alam niyo po, kung ano po yung kinoment nyo, yun lang po mababasa ko. Inutusan pa ako, basahin ko raw, hanapin ko raw yung mga kinoment niya. Kailan mo ba kinoment niya? Nung araw. Pasensya ka na, hindi ako nang sumusubaybay sa'yo eh. Boss Bad, sa Argentina may nahuling barko. Sakay ng mga Pinoy at nakahuli ng illegal drugs. Buti pa doon may nahuling tao sa Pinas. Puro drugs lang nahuli. Puro ghost. Ito komento ko dyan ha. Pinagmamalakan lang. Dami nahuhuli ngayon. Hindi nyo ba naiisip? Hindi nyo ba naiisip na yun na nga yun? Bakit marami nahuhuling droga ngayon? Ibig sabihin, nagkalat kasi. Kaya marami kang nahuhuli. Katunayan nga na nagkalat. Literal na kalat eh. Walang bantay eh. Gusto niya ipalit si lugar si Pandak yun ang buong comment. Si Gloria. Wala naman palang kwenta. Di naman sinabi ni Padre Damaso ang pag-dipan nila. Simbahan may bayad yun. Nagpunta daw sa DOJ sex sa Argentina ngayon, Boss Buds. Pati ba namang pagpunta ng mga kung saan-saan? Alam niyo naman mga gala yan eh. Ano say mo? Bobo ka raw. Opo, bobo po ako. Napapatunayan niyo naman. Araw-araw akong nagpapakabobo dito. Ano magagawa natin? Di ba? Kung ang tingin ni Pat Sabilio ay ako bobo, ano magagawa ko? Umaamin na ako, bobo ko. Wala akong naintindihan sa sinasabi ko. Walang logic ang mga pinagsabi ko. Okay na? Masaya na kayo? Hay nako, Sir Aratelis. Maraming bayaran ng mga opisyal ngayon sa gobyerno, pero di tulog ang Diyos. Darating din ang karma. Ako naniniwala ako, pero hindi lang karma ang tawag ko. Ang tawag ko dyan, negative energy. Di ba? Negative energy yan eh. Pag mga panay kasamaan, tayo nag-invite tayo ng positive energy. Positive energy. Kinabahan ako kanina eh. Na medyo yung ulo ko umangat. Ngayon nakakatawa na. Kaya maganda yung technique ko talaga eh. Kinakailangan pag nagalit ka, itodo mo na Badong.
Para wala rito, wala dito. Yung kanina dito, grabe. Sabi ko, patay. Inom ako ng tubig. O ngayon, okay. Nakakatawa na tayo. Boss Bas, hindi ba mas bobo yung araw-araw nakikinig ka na tinatawag mong bobo? Wala tayong magagawa eh. Ayaw ko nga ipamukha sa kanya eh. Bobo pala ako, bet araw-araw. Araw-araw kayo nagtsatsaga dito. Sa bagay, bobo nga ako kaya hindi ko mapagtsagaan yung mga bobong napapanood ko eh. Manawagan ka, Bads, para lumabas din yung sinasabi mong taong ba? Ay, matagal na kami lumabas. Baka tulog ka. 2 milyon yung lumabas para tutulan yung impeachment eh. Ngayon, kung hindi mo alam yun, ano magagawa natin? Pati memorya mo selective. Kailan lang kailan lang naganap yun? 2 milyon lumabas para sabihin ayaw nila na impeachment. Pero kung niloloko nyo kasi sarili nyo, manawagan ka, lumabas. Alam mo, nung pinakulong si Tatay Digong, hindi na kami nanawagan. Kami tinatanong, saan ang rally natin? Gigil kami. Hindi mo mararanasan yan, Patsabilyo, kasi walang nagtatanong sa'yo. Hindi lang naman si BP Sara may confi fund, pati si BBM mas malaki pa kay BP. Pinasama nga lang po nila eh. Ano yun? Alam niyo yun, yung ano yung kanta? Out of Nothing at All. Sa Catholic faith, meron tinatawag na sin of omission. Yun ang kasalanan ng alam mong may ginawang masama ng isang tao at dapat kang may gawin. Pero wala kang ginawa. Yan ang kasalanan ng mga kaparian bukod sa pagiging ipokrito. Yung pala tawag doon. Sin of omission. Malulupit yung mga yung mga commissioner, sin of commission. Halos 1 tonelada na cocaine daw. Pakalat-kalat lang.